4:53 ng umaga. Good morning, Rina. Good morning, June. Ay, ang refresh ko ngayon. Ay, nakatulog. Wow, sarap. Masarap matulog, diba? Yun. Kapag maaga yung tulog natin. Sinong late na nakakatulog sa inyong dalawa? Siya, pag dumadating. Kasi ang Pagod. dating niya na mga 9 na eh. Hindi na kami nakikita. Kumbaga, good night na. Good night. Sige, isingin na lang niya akong good night. Hindi ang niya, ha? Oo, hindi ko na siya Marangkada na para makarami. Magandang umaga kong muli. Araw po ngayon ng Huwebes 9 ng Marso 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon. Ako po si Jun Suriao. At ako naman si Rina Villamor Camara. Narito na po ang mga humahataw na balita. Appointment kay Attorney Perfecto Yasay Jr. bilang kalihim ng Department of Foreign Affairs, hindi inaprubahan ng Commission on Appointments. Pangulong Rodrigo Duterte inaasahan magtatalaga ng ating Foreign Secretary ngayong araw. DENR Secretary Gina Lopez muling haharap sa confirmation hearing ng Commission on Appointments ngayong araw. Panig ng 20 pang tutol sa kumpirmasyon ng kalihim, diringgin din ng CA. Desisyon sa kaso kaugnay ng pagpatay kay dating Alvera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. ilalabas na ng PNP ngayong buwan. Mga dating tauhan ng binuwag na Anti-Illegal Drugs Group o AIDG kabilang sa bagong tatag na Philippine National Police Drug Enforcement Group. PNP tiniyak na pili at walang bahid ng katiwalian ang mga ito. At panukalang gawing legal ang paggamit ng cannabis o marijuana bilang gamot, muling isinulong sa lower house. Health experts sinabing kailangan pa ng masusing pag-aaral kaugnay nito. Una po sa ating mga balita, hindi inaprubahan ng Commission on Appointments ang appointment kay Attorney Perfecto Yasay Jr. bilang kalihim ng Department of Foreign Affairs. Samantala, muli namang haharap ngayong araw sa confirmation hearing ng CA si DENR Secretary Gina Lopez dahil hindi pa natapos dinggin ng komisyon ang panig ng mga tutol sa kumpirmasyon ng kalihim. Narito ang hataw na balita ni Joyce Balancio. Muling sumalang sa pagdinig ng Commission on Appointments si Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay kahapon kung saan naungkat na naman ang issue ng kanyang citizenship. Sa kabila ng mga naunang pagtanggi, hindi na naitago ng kalihim ang katotohanan na nagkaroon siya ng American passport at nabigyan ng US citizenship noon. Kaya wala na siyang nagawa kundi humingi na lang ng paunmanhin kung nagkaroon man anya ng kalituhan sa kanyang citizenship status. Aniya wala talaga siyang intensyon na linlangin ng CA at muli nitong iginiit na isa siyang Filipino citizen. Why can the Honorable Secretary not admit the truth that he was an American citizen when in fact he admitted it to his guesting in a TV station? I did not lie. I may not have fully disclosed what was required in my answering this question, but this is really normal in a process like this. When you're asked before an august body like this, questions like the one that had been asked of me, you get nervous. You somehow come up with answers that you do not intend, and I apologize for that. Matapos ang mainit na diskusyon, nagdesisyon ng komisyon na mag-executive session at saka i-refer na lang sa plenaryo ng CA kung aaprubahan o i-reject ang appointment ni Secretary Yasay. Matapos ng ilang oras, lumabas na ang naging resulta ng botohan ng Committee on Foreign Affairs sa pamumuno ni Senator Panfilo Lacson kung saan lahat ng 15 miyembro nito ay sumang-ayon na i-reject si Yasay. After careful deliberations of the foregoing circumstances and upon a unanimous vote of 15 of its members present in a caucus held this morning, this representation as chairman of the Committee on Foreign Affairs hereby moves to reject the ad interim appointment of Attorney Perfecto Rivas Yasay Jr. as Secretary of Foreign Affairs. Any objection? Hearing none, the motion is approved. Paliwanag ni Lacson, ang desisyon ng CA ay bunsod ng pagsisinungaling ni Yasay sa komisyon. It only shows that the Commission on Appointments will not be a rubber stamp of the Executive Department. No? We all know how close Attorney Yasay is to the President.
and it did not deter the commission from acting independently. Hindi naman pumasa si Yasay, inaprubahan naman ng CA ang appointment ng 7 Foreign Affairs Officers ng DFA. Samantala, sumalang na rin sa confirmation hearings Environment and Natural Resources Secretary Gina Lopez kung saan hinarap niya ang mga tumututol sa kanyang pagtatalaga. Ayon sa mga opositor, may conflict of interest ang pagiging kalihim ni Lopez sa DENR dahil sa pagkakaroon din umano ng ilang miyembro ng pamilya niya ng mining companies. Kinwestiyon rin ng mga miyembro ng CA ang naging basihan nito sa pagsuspinde ng 75 mining contracts dahil anya sa epekto nito sa watershed sa lugar. Sa ilalim anya ng batas, tanging sa mga proclaimed critical watersheds lamang ipinagbabawal ang pagmimina. Ngunit nanindigan si Lopez, bagaman hindi niya kabisado ang teknikalidad sa batas, sakop pa rin anya ng kanyang mandato ang pagsususpende sa mining sites. You get someone with integrity and with a passion to help the country, and my experience is development. So what do you prefer? Someone that knows all the laws or someone that's been able to make a difference and eradicate poverty? Yeah. I've been able to eradicate poverty in some areas. Now, what's more important? That I know all the books? Dahil dalawa lang sa 23 oppositors ni Lopez ang napakinggan sa pagdinig kahapon, ipagpapatuloy ngayong araw ang kanyang confirmation hearing. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Inaasahang magtatalaga si Pangulong Rodrigo Duterte ng bagong acting secretary ng Department of Foreign Affairs ngayong araw. Ito ay matapos hindi aprobahan ng Commission on Appointments ang nominasyon ni Secretary Perfecto Yasay Jr. kahapon. Sa isang statement, sinabi ni Presidential Spokesman Undersecretary Ernesto Abella, nakatakdang makipagpulong ngayong umaga si Executive Secretary Salvador Medialdea sa mga opisyal ng Department of Foreign Affairs. Matapos ito ay aanunsyo kung sino ang papalit sa posisyon ni Secretary Yasay. Ipinababalangkas na ni PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa sa Internal Affairs Service ang desisyon sa kaso ng grupo ni dating CIDG Eastern Visayas Chief Police Superintendent Marvin Marcos. Ito ay kaugnay sa umunoy pagpaslang kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. sa loob ng bilangguan. Narito ang hataw na balita ni Leia Ilagan. Na ngayong buwan ang magiging kapalaran sa pambansang pulisya ng grupo ni Police Superintendent Marvin Marcos na kinasuhan hinggil sa umano'y pagpaslang kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. sa loob ng Baybay Sub-Provincial Jail noong November 5, 2016. Ayon kay PNP Internal Affairs Service Deputy Inspector General Police Director Leo Angelo Lioterio, ipinababalangkas na sa kanila ni PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa ang desisyon sa kaso para mapirmahan niya ito. Yung resolution namin with the recommendation, binigay namin kay Bato. So parang siya, in agreement siya doon. So ibinalik niya, kayo na rin ang mag-draft ng decision para pirmahan ko na lang. Tumanggi naman si Lioterio na ihayag ang kanilang desisyon at ipauubayan na lamang anila kay General De La Rosa ang paghahayag nito sa publiko. The decision of the Chief PNP is final and executory. Immediately after he decides, he can direct his Director for Personnel and Records Management to issue the orders dismissing such personnel from the police service. Paglilinaw pa ng opisyal, sakaling tanggalin ang mga ito sa serbisyo ay forfeited din ang lahat ng kanilang mga benepisyo kahit pa ongoing ang kanilang apila sa National Police Commission, Civil Service Commission o kung makararating pa sa Supreme Court. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue. Camp Crame. Sa iba pang balita, hindi pa rin napopondohan hanggang sa ngayon ang modernization law ng Bureau of Corrections. Halos mag-aapat na taon na matapos itong maisabatas. Narito ang hataw na balita ni Roderick Mendoza. Taong 2013 pa naipasa ang Republic Act 10575 o ang Bucor Modernization Law, ngunit hanggang sa ngayon hindi pa rin ito ganap na maipatupad. Sa panayam ng programang Get It Straight with Daniel Razon, sinabi ni Bucor Director Benjamin De Los Santos na hindi pa rin kasi ito pinupunduhan ng Budget Department. Kasi kailangan i-coordinate mo sa DBM and Civil Service. Civil Service for the qualification standards. DBM for the allocation of funds. Yes. So, depende do sa structure at ng IRR na ipinesent namin.
Bukod sa inabot ng 3 taon bago na isapinal ang implementing rules and regulations, may aberya din sa pagtatakda ng kwalifikasyon ng mga Bucor personnel. Sa ilalim kasi ng modernisasyon, itutulad na sa mga pulis at kawani ng Bureau of Jail Management and Penology ang mga prison guard na tatawaging corrections officer at corrections technical officer, bagay na tinututulan ng ibang mga empleyado ng ahensya. So nagkakadiferensya dahil yung mga civilian component, yung non-uniformed personnel, parang ayaw nilang mapunta doon sa sistemang yon dahil ranking na yun eh. Para ka ng pulis noon na 24 oras ka nagtatrabaho. Yung iba naman doon matatanda na, tapos they were not able to meet the educational requirements of the law. Isa sa mga prioridad ni De Los Santos na maipatupad sa ilalim ng Bucor Modernization Law ay ang dagdag sahod ng mga prison guard. Magtatayo rin sila ng Correctional Training Institute upang mayakma sa pandaigdigang panuntunan ang edukasyon at kaalaman ng mga gwardya ng Bucor. May panukala na rin sa Senado na gawing hiwalay na departamento ang Bucor, ngunit ayon kay De Los Santos, mas gusto niyang pagtuunan na muna ang modernisasyon ng ahensya. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Quezon City. Naniniwala ang nakakaraming Pilipino na hindi dehado ang mga kababaihan sa Pilipinas ayon sa Pulse Asia Survey. Samantala nangako naman si Pangulong Rodrigo Duterte na pananatilihin ng kanyang administrasyon ang pagkakaroon ng gender equality sa bansa. Narito ang hatol na balita ni Joan Nano. 41% ng mga Pilipino ang naniniwalang pantay ang pagtingin sa mga babae at lalaki sa Pilipinas batay sa survey ng Pulse Asia. Samantala, 33% lang ang nagsasabing dehado ang mga Pilipinas sa lipunan, habang 26% ang di nakatitiyak sa kanilang sagot. Ang naturang datos ay nagmula sa 1,500 respondents na kinuna ng opinyon noong December 2016 sa kasagsagan ng mga usapin sa pagbibitiw ni Vice President Leni Robredo sa gabinete, Marcos Burial at illegal drugs investigations. Samantala, kinikilala naman ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga Pilipina bilang mga bayani. Binanggit nitong mapalad ang Pilipinas dahil sa pagkakaroon ng mga katangi-tanging babae sa iba't ibang sektor ng lipunan. Kinilala rin aniya ang bansa sa usapin ng gender equality hindi lang sa Asia-Pacific region kundi sa buong mundo. Nangako naman ang Pangulo na sisikapin ng kanyang administrasyon na patuloy na pangalagaan at kilalanin ang karapatan at kontribusyon ng mga kababaihan sa bayan. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Philippines. Naniniwala ang Philippine Commission on Women na panahon na upang amyendahan ang batas laban sa rape cases bilang proteksyon na rin sa mga kababaihang Pilipino. Narito ang hataw na balita ni Rosalie Cos. 28 kababaihan ang nagagahasa araw-araw ayon sa tala ng Philippine Statistics Authority. Batay ito sa ulat ng Philippine National Police noong 2015 kung saan umakyat sa higit 10,000 ang kaso ng rape mula sa 4,700 cases noong 2012. Bunsod nito, nais paamyendahan ng Philippine Commission on Women ang anti-rape law kung saan hindi na kailangan pang maisagawa ang aktwal na krimen upang masabi ng isang biktima na siya ay ginahasa. Kasi we've seen a lot of cases of date rape where the rapists have been acquitted. So ang definition dapat pag nagsabi ang babaeng no, no yun. At hindi na kailangan hanapin na tumakbo siya o napunit siya or may dugo, ganyan, yung struggle. No? Because usually when that happens, the women just freeze and just don't know what to do. So that should be the center of rape. Bukod dito, nais din nilang hilingin sa Kongreso na patawan ng mas mabigat na parusa sa mga mang-aabuso sa mga babaeng menor de edad. The rapist gets higher penalties if he rapes a 12-year-old. Okay. Now, if he rapes a 15-year-old, he should be also getting a higher penalty because below 16 is still a child. So we want to raise the age of discernment, bale. That's the following. Yeah, it follows the age of discernment. Samantala, wala pang pinal na desisyon ng grupo kung susuportahan ng plano ng Kamara na isama ang kasong rape sa mga papatawan ng parusang bitay oras na maaprubahan ang death penalty reimposition bill. But as of now, among the women's groups, there are still those that the best punishment would be reclusion perpetua. So forever the person that committed rape will suffer.
instead of immediately snapping back. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Magkakaloob ng libreng livelihood training program ang Metropolitan Manila Development Authority sa mga empleyado nito maging sa kanilang mga kaanak bilang tulong upang madagdagan ang kanilang kita. Naniniwala ang MMDA na sa pamamagitan nito ay maiiwasan ang anumang insidente ng pangunguto. Narito ang hataw na balita ni Leslie Longbowen. Lingid sa kaalaman ng marami na hindi ganun kalaki ang sweldo ng mga nagtatrabaho sa Metropolitan Manila Development Authority, kaya nag-isip ng paraan ng pamunuan nito kung paano makatutulong sa kanilang mga tauhan at kanilang mga kaanak. Nilagdaan na ni MMDA General Manager Tomas Orbos ang Memorandum of Agreement kasama ang isang kilalang cosmetology school na siyang magbibigay ng libreng seminar sa hairdressing at massage therapy. So napakaganda po niyan, considering po na talaga mababa ang sweldo ng ating mga tauhan dito sa MMDA, ito po yung malaking tulong sa kanila. Isa si Josephine Jonas sa mga nagpatala upang mag-avail ng libreng training na aniya ay posibleng makadagdag sa kanyang kita. Sahod mo hindi sapat sa'yo. Siyempre, pagka meron ka ng pagkakuhanan, di malaking bagay sa budget sa bahay mo yan tsaka sa pamilya mo. Tiniyak naman ng naturang cosmetology school na magkakaroon ng trabaho ang mga sasailalim sa programa. Magsisipag lang po sila, they will be earning more than minimum wage. Ang ibang kasamahan po namin, regular hairdresser, nag-earn po ng more than 10 to 15,000. Ang naturang proyekto ay isa lamang sa mga programa ng MMDA na naglalayong maiwasan ang pangungutong ng mga empleyado nito. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Makati City. Inaresto ng mga tauhan ng Parañaque City Environment and Natural Resources ang 3 tauhan ng Mighty Corporation matapos na maaktuhan ang mga ito na iligal na nagtatapon ng kahong-kahong sigarilyo sa syudad. May hatod na balita si Maki Libradilla live. Good morning, Maki. Good morning, June. 1:00 kahapon nang simulang magtapon ng kahon-kahong sigarilyo sa maliit na tapunan ng basura sa barangay San Dionisio sa Parañaque City ang ilang tauhan ng Mighty Corporation. Sinita umano ng mga taga-City Environment and Natural Resources Office o CENRO ang driver ng 2 L300 nang mahalatang magtatapon ng mga ito sa naturang dump site. Ayon sa CENRO, bawal itapon sa mga dump site ng Parañaque ang mga basura na galing sa ibang syudad. Subalit ilang residente ang nagsumbong umano sa kanila na itinuloy pa rin ng mga ito ang pagtatapon ng mga sigarilyo. Narito ang tinig ng isang residente. Puro siya nakabox. Lahat po yung nakabox. Sabi ko baka pumabuta kayo ng mga monitoring dito. Kayo po ginawa nila? Wala lang po, dire-diretso lang po sila magtapon. Kaya naman ang CENRO nag-abang sa naturang dump site sakaling bumalik ang mga tauhan ng Mighty Corporation. Hindi nga sila nagkamali dahil bandang 5:00 ng hapon bumalik ang van ng Mighty na may plakang UOD 472. Dala ang iba pang maraming kahon ng Mighty cigarette para itapon. Agad namang hinuli ng mga tauhan ng CENRO ang mga sospek na kinilalang sina Elmer Quintero, June Marluna at John Ray Linatok na pawang mga taga Muntinlupa. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang mga ito kaugnay ng pangyayari. Sa ngayon ay nasa kustudiya na ng Parañaque Police ang mga sospek at nahaharap sa kasong paglabag sa Presidential Decree number 825 o Improper Disposal of Garbage. Matatanda ang una ng nakasabat ng mga Mighty cigarette sa umano'y na umano'y mayroong mga peking tax stamps ang Bureau of Customs sa isang warehouse sa San Simon, Pampanga noong nakaraang linggo. Una na ring pinaaresto ni Pangulong Rodrigo Duterte ang may-ari ng Mighty Corporation dahil umano sa economic sabotage. Yan mga latest, balik sa iyo, Jude. Maraming salamat, Maki Libradilla. Narito naman ang mga balita sa labas ng bansa na ihatid sa atin ni Angela Lagunsad. Yes, Angel, go ahead. Thank you, Rina. Here are the news from different parts of the globe.
A tropical cyclone packing winds as high as 300 kilometers per hour or 190 miles per hour killed 3 people as it slammed into the Indian Ocean island of Madagascar on Wednesday. Cyclone Enawo made landfall on Tuesday morning on the Vanilla northeastern coast of the island. The government says that this was where the deaths occurred. Most of the initial damage was concentrated in the town of Antalaha. Enawo had been later downgraded from an intense tropical cyclone to a tropical storm with winds gusting at 130 kilometers or 80 miles per hour. Emergency food aid was airdropped in famine-stricken areas of South Sudan on Monday. World Food Program says that some 14,000 people had been registered and assisted by interagency rapid response mission teams deployed in Lear Town in Lear County. The locals were provided with 30-day rations including cereals, pulses, and vegetable oils. Specialized nutritious fortified cereal was distributed as well to all children under the age of 5 to prevent and treat moderate acute malnutrition. In other news, South Korea's Constitutional Court says that it will make a final ruling on President Park Geun-hye's impeachment on Friday. It will be broadcasted live as public attention is centered on the impeachment. The motion to impeach President Park was passed on December 9 through the National Assembly. If 6 out of the 8 justices uphold the motion, Park will be forced out of office. If more than 3 judges reject the bill, Park will be reinstated immediately. The ruling date was set on Friday as the acting Chief Justice was scheduled to retire next Monday. And those are the latest news from around the world this morning. Back to you, Rina. Thank you, Angela Lagunsad. 2 bubuyog at 1 bulaklak ang atin pong kasama sa Radio La Verdad 13:50 sa huntahan with Attorney G. At Jokas. Hi! June and Tita Rina, good morning. Parang wala si Tito Jo kahapon. Nandito late lang. Okay. Ano lang ako, medyo nag-stealth mode lang ako ng konti. Nagpatuyo ng paa. Stealth mode? Oo, okay. Stealth mode, ha? Pag medyo nawawala ako, ibig sabihin, pinaandar ko yung aking stealth mode. Hindi nyo ako makita kung sa mga ATM nag-offline. Kuya June, Rina, i-announce lang natin bukas doon sa ating mga pensioners. Sa ating mga pensioners. 1,000 pesos na tumataging-ting. Again. Yung pangalawa na yun, diba? Na punta nyo sa inyong mga bangko sa Lunes na. Kasi sa dami daw George ng mga nagka-crash daw yung system kasi sabay-sabay pala yung pag-release daw ng SSS. Tsaka paalala lang din kasi kapag nagbe-birthday, kailangan magre-report po kayo sa AKOP, dun po sa SSS kung saan nag-aasikaso ng inyong pensyon. Kailangan nyo mag-report kasi pag di kayo nag-report, pinuputol muna nila for the meantime. Tapos hindi nila Bet Santiago. Hindi nyo ma-withdraw. Tapos you have to go to the bank din kasi medyo kinakancel muna nila hindi nyo ma-withdraw. Palitan mo na kaya si Ma'am Bet? Mga 1 buwan pa. Mag-aaral mo na. Bagay naman, di ba? Pwede. Hindi mo yung naisip mo yun, diba? Kaso Zumba. Oo. At ang sunod, ang third batch ng 1,000 sa March 17 kayo, June, March 17. Yung malapit na rin. For the month of March. Bali para kompleto na. Sa 2 linggong pag-ibig. Or period, di ba? Malaking bagay na rin Attorney G sa mga nagme-maintenance sa gamot. Totoo lang. Actually nga, Kuya Jun, kung tutusin, napakaliit pa niyan. Napakaliit niyan. Pero pag wala kang pera, ang 1,000 ay napakalaki. Kayamanan niya. Mahirap ka. Kulang yung pambili mo ng gamot. Malaking bagay ang 1,000. Kuya Jun, Rina, maraming salamat. Narito mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Mga dating tauhan ng binuwag na Anti-Illegal Drugs Group o AIDG, kabilang sa bagong tatag na Philippine National Police Drug Enforcement Group. PNP tiniyak na pili at walang bahid ng katiwalian ang mga ito. Panukalang gawing legal ang paggamit ng cannabis o marijuana bilang gamot, muling isinulong sa lower house. Ngunit health experts sinabing kailangan pa ng masusing pag-aaral kaugnay nito. Nakaimbak na bigas sa mga warehouse ng National Food Authority nanganganib ng maubos dahil sa problema sa proseso ng rice importation. At 22 anyos na estudyante na nagnakaw umano ng credit card information mula sa isang bangko na aresto ng NBI.
Inilabas na ng Philippine National Police ang listahan ng mga tauhan na bubuo sa bagong natag na Philippine Drug Enforcement Group o PDEG na makatutulong para sa matagumpay na paglaban ng pamahalaan sa iligal na droga. Makasama rito ang ilang dating membro ng binuwag na Anti-Illegal Drugs Group. Narito ang hataw na balita ni Lea Ilagan. Binigyan mo din ng pagkakataon ng pambansang pulisya ang mga dating tauhan ng binuwag na Anti-Illegal Drugs Group o AIDG na mapasama sa bagong tatag na Philippine National Police Drug Enforcement Group o PDEG. Subalit nilinaw ni PNP spokesperson Police Senior Superintendent Junardo Carlos na piling-pili at walang bahid ng katiwalian ang mga ito. Silaan nila ang magsisilbing investigador ng grupo dahil sa kanilang expertise sa trabaho. Kasama rin sa bubuo ng PDEG ang ilang mga pulis mula sa K9 unit at SWAT na magsisilbi naman bilang mga tactical operatives. Mayroon ding magsasagawa ng counterintelligence para naman malaman kung lehitimo ang mga sumbong o impormasyon na iminibigay sa kanila. Mayroon pong skeletal force or personnel that will be joining Senior Superintendent Mijares. Right now, yun po yung ginagawa po nila. So they can immediately organize themselves, have the necessary logistical requirements and the office space where they will be staying, and then kung po pwede maka-start sila doon sa mga targets nila. Sa ngayon, aniya, nasa stage pa lamang ng pagkumpleto at pagsasala sa mga tauhan ang PDEG sa tulong na rin ng Oversight Committee na binubuo naman ng Command Group at concerned directorial staff. The names will be submitted to the Oversight Committee at doon po talaga titingnan. So hopefully and I'm very positive that we will have personnel that were there working on the anti-drug campaign and talaga pong dedicated at very professional. We will have those officers po in the PDEG. Nilinaw pa ni Carlos na ang PDEG ang tututok sa mga high-value target at kasama pa rin sa mandato ng grupo ang pagkakaroon ng koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency sa tuwing magsasagawa ng mga operasyon. At tulad ng dati, welcome pa rin ang media, opisyal ng barangay o representative mula sa korte na sumama sa bawat operasyon upang magsilbing witness. Subalit dapat natiyakin aniya ang kaligtasan ng mga ito. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Inirekomenda ng mga eksperto sa kalusugan na masusing pag-aaralan muna ang mga implikasyon ng paggamit ng marijuana bilang lunas sa ilang sakit bago isulong ang legalisasyon nito. Narito ang hataw na balita ni Nel Maribuho. Muling isinusulong ngayon sa mababang kapulungan ng Kongreso ang panukalang gawing legal ang paggamit ng cannabis o marijuana bilang gamot. Nakasaad sa House Bill No. 180 ni Isabela Representative Rodolfo Albano na may mga pag-aaral kung saan ipinapakita na ang cannabis ay may epekto upang makontrol ang epileptic seizures, pain management sa arthritis at iba pa. Ito rin ay naging pananaw ni Dr. George Ignacio ng UP Philippine General Hospital Cancer Research Institute. Cannabidiol is the one responsible for the analgesia, anti-seizure, neuroprotective, antioxidant, anti-tumor, antipsychotic, and anti-anxiety effects. Ngunit sa kabila nito, inirekomenda ng CRI na magkaroon muna ng malinaw na safeguards sa paggamit ng naturang halaman, lalo na't mataas ang posibilidad na maabuso ito. We can outsource the cannabis oil, which is form of drug recommendable from legally recognized companies abroad. Ayon naman sa Department of Health, kailangan pa rin ng masusing pag-aaral kung gaano nga kaligtas ang paggamit ng medical marijuana. More extensive research or studies on the quality, the safety, and the efficacy of the use of the leaves or the herbal form of marijuana or cannabis. Noong nakaraang Kongreso, bigong makausad sa lower house ang panukalang gawing legal ang paggamit ng marijuana dahil na rin sa ilang usapin. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Nababahala na ang National Food Authority sa patuloy na pagbaba ng buffer stocks o imbak na bigas sa kanilang mga bodega dahil sa problema sa proseso ng rice importation. Narito ang hataw na balita ni Ray Pelayo. Nangangamba ang National Food Authority o NFA sa posibilidad na kulangin ang supply ng bigas sa bansa dahil sa pagbaba ng buffer stock o imbak na bigas sa kanilang warehouses. Ayon kay NFA Administrator Jason Laureano Aquino,
Kung isasama ang mga nasa bahay at commercial areas ay sapat pa naman ang supply ng bigas sa bansa na aabot sa 2.617 million metric tons. Ngunit kung ang pag-uusapan ay ang kanilang imbak, hindi sila sigurado rito, lalo pat 13 araw na lamang ang natitira sa halip na pang-15 araw na karaniwan nilang hawak. Hindi naman sila makabili sa mga lokal na magsasaka dahil mas mahal ang bili ng mga dealer. Ang buying price natin 17 pesos lang. Sa labas, aabot na 19, 20, 22, even 23. So hindi talaga nilabibenta sana. Sa ngayon ay wala pa ring umanong go signal ang NFA Council para iproseso ang hiling nilang mag-angkat ng 250,000 metric tons ng bigas na bahagi ng 500,000 metric tons na naaprubahan pa noong nakaraang taon. Pag tinamaan tayo ng bagyo and other calamities, baka wala na kaming may suporta o maibigay sa DSWD, sa NDRMC, and the local government. Ayon naman sa NFA Council, wala silang natanggap na rekomendasyon ng importasyon mula sa National Food Security Council, ang konseho na binubuo ng mga kinatawan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang nagbibigay permiso sa importasyon ng bigas sa bansa. Pinaiimbestigahan rin ng konseho ang mga opisyal ng NFA dahil sa pagtutol sa February 27 resolution na nagpapalawig sa pag-aangkat ng bigas sa ilalim ng Minimum Access Volume o MAV hanggang sa March 31 mula sa dating deadline na February 28. Ang MAV ay commitment ng Pilipinas sa World Trade Organization na nagbibigay pahintulot na mag-import ng bigas ang mga farmer cooperatives at private businessmen. Layo ng resolusyon na bigyan daan ng importasyon sa balanse sa MAV importation na mahigit sa 250,000 metric tons ng bigas. Subalit ayon sa NFA, hindi maaaring magkaroon ng private importation dahil sasabay ito sa anihan ng mga lokal na magsasaka. Ayon naman sa Federation of Free Farmers Cooperative Incorporation, kung kulang ang bigas, siguro mangyayari ho yan sa June, July, August. Doon natin papasukin. No? Pero wag ngayon na umaano yung magsasaka. Nakarating na rin kay Pangulong Rodrigo Duterte ang tila di pagkakasundo ng NFA Council at NFA. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Inaresto ng NBI Computer Crimes Division ang isang 22 anyos na computer science student ng Isabela State University dahil sa pagnanakaw umano ng mga sensitibong impormasyon ng credit card holders ng isang bangko. Narito ang hataw na balita ni Roderick Mendoza. Sa bisa ng search warrant na inisyu ng Manila RTC, inaresto ng NBI ang phishing suspect na ito na nahuli sa aktong nagnanakaw ng mga sensitibong impormasyon gaya ng username, password at mga detalye ng credit card gamit ang computer sa tinitirhang apartment sa Kawayan City, Isabela. Kinilala ang suspect na si Christian Ian Salvador na third-year computer science student ng Isabela State University. Nakumpiska sa kanya ang isang desktop computer, 2 laptop at mamahaling mga gadget. Ayon sa NBI, inireklamo ang suspect ng isang kilalang bangko matapos madiskubring ginamit ang nakaw na credentials ng kanilang credit card holders sa pagbili ng mga cellphone at gadget sa online store. Ginaya umano ng suspect ang website ng bangko at nagpadala ng email sa kanilang mga kliyente kaya nakuha nito ang mga sensitibong impormasyon ng mga credit card. Pagka nakatanggap ng mga recipient yan, i-click nila at makikita na doon yung platform na katulad ng halimbawa XY Bank, makikita na yung platform ng XY Bank doon wherein sinasabi doon na kunwari na due to proliferation of bank fraud, they have to update their database and to implement security measures that they have to, this target victims will have to encode their names, date of birth, credit card numbers, including the security code. Hindi patukoy ng NBI kung magkano ang nanakaw sa mga credit card, ngunit aabot sa 2,000 accounts ang nabiktima nito. Aminado naman ang suspect sa ginawa, ngunit para lamang anya ito sa kanyang research. Na-admit ko naman po na ako talaga yung pinanggalingan ng phishing page. Pero hindi ko po siya ginamit, sir, for illegal purposes. To be exact po, isa lang po yung nabigyan, then hindi ko na po alam, sir, kung paano po na-release yung sa credit cards po na informations na sinasabi nilang ginamit ko, sir.
Parang sinesend na lang po sa akin ng mga gumagamit, sir, kasi nagpapasalamat daw sila, ganun, sir. Sinampahan na ang sospek ng sari-saring paglabag sa Anti-Cybercrime Law, Data Privacy Act at Access Device Regulation Act. Ayon sa NBI, posibleng madagdagan pa ang kaso ng sospek depende sa resulta ng forensic examination sa ginamit nitong mga computer. Babala naman ng NBI, laging mag-ingat sa pagbibigay ng personal at sensitibong impormasyon upang wag mabiktima ng ganitong modus. One of the precautionary measures to avoid phishing is not to reply on incoming emails from persons whom you do not know. At saka huwag kang click lang click, think before you click. Likewise, do not share all your informations in the social media. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Umapila sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang kumpanyang Panda Coach Tourist Transport upang bawiin ang ipinataw na suspensyon sa kanilang buong operasyon kasunod ng nangyayaring aksidente sa Tanay Rizal na ikinasawi ng 14 na estudyante ng Besling College of the Philippines. Narito ang hataw na balita ni Joanne Nano. Malaki na ang nalugi sa kumpanya ng Panda Coach Tourist Transport mula nang suspindihin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang kanilang operasyon matapos ang Tanay bus accident noong February 20. Bunsod nito, hiniling ng naturang bus company sa LTFRB na bawiin na ito upang makarecover sila at matustusan ang ipinangakong financial assistance sa mga biktima ng aksidente. How can Panda now can provide financial assistance to the victims kung wala namang trabaho ang Panda, kung ipapaklose mo yung operations? So saan kami ngayon kukuha ng pang-assist lalo na dun sa critically injured na nasa hospital pa? Hindi naman pinagbigyan ni LTFRB Chairman Attorney Martin Delgra ang hiling matapos umanong mapag-alaman ng board na phase out na ang modelo ng bus na naaksidente sa Rizal. The board have to dig deeper kung bakit nagkakadisgrasya yung bus nyo. And as it turned out, if I may say this, short of misrepresentation, iba yung nisubmit ninyo na ORCR, iba yung nadiskubrihan namin na yung bus ay matagal ng phase out. So in order to avoid any further accident, the board deemed it proper, no, na kailangan i-suspend yung entire fleet. Bunsod ng desisyong ito ng LTFRB, pinag-aaralan na ng mga abogado ng Panda Coach na umapila sa mas mataas na hukuman upang mailif na ang suspension order sa kanilang mga bus. Habang patuloy namang pinag-aaralan ng ahensya kung maaari ring patawan ng suspensyon o kanselasyon ang operasyon ng Harana Tours. Samantala, inatasan na rin ng LTFRB Board ang SCCI Management and Insurance Agency Corporation na ihanda na ang lahat ng mga kaukulang dokumento para sa pagre-release ng natitirang 150,000 pesos na ayuda para sa bawat naiwang pamilya ng mga nasawi sa aksidente. Inaasahang matatanggap ang kabuuang insurance ng mga biktima sa susunod na linggo. Joanne Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Inirekomenda ni House Speaker Pantaleon Alvarez sa House Committee on Transportation na mailipat na ang terminal ng international flight sa labas ng Metro Manila upang maibsan ang congestion sa Manila Airport terminals. Narito ang hataw na balita ni Nel Maribuhok. Aminado ang Civil Aviation Authority of the Philippines at Manila International Airport Authority na patuloy na lumalaki ang volume ng international at domestic operations sa mga airport terminal ng Metro Manila, dahilan upang irekomenda nila ang pagtatayo ng mga bagong airport terminal. Yung airlines po natin, padami ng padami po yung flights nila, especially among the local carriers and the international carriers. They are applying. Sa laki ng volume ng domestic operations ng Cebu Pacific sa terminal na nag-ooperate sa Terminal 3, kahit na ilipat natin sa Terminal 1, kahit na yung Terminal 1 gamitin nila, hindi pa rin kakasa, sir. Sa tala ng MIAA noong 2016, umabot na sa mahigit 20.5 million ang domestic passengers at halos 19 million naman ang international passengers. Ayon kay House Speaker Pantaleon Alvarez, kinakailangan na magamit ang ilang kalapit na airport ng Metro Manila
tulad ng Sangli Airport sa Cavite at Clark Airport sa Pampanga, at ilabas na rin sa NCR ang terminals ng flights abroad. Manila operations, mas maganda siguro kung bigyan mo ng importance yung domestic. Kasi pag lumilipad galing probinsya, di ba? Mas gusto mo nandiyan na kagad. Sa ngayon, ayon sa CAAP, may 6 hanggang 7 international carrier na ang nasa Clark Airport at patuloy pa ang kanilang pakikipag-usap sa ibang airlines company. Pinag-aaralan na rin ng Department of Transportation ang panukalang gawing international hub ang Sangli Airport. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Inaasahan ng pamunuan ng North Luzon Expressway na matatapos ngayong taon ang North Harbor Link Project na magdudugtong sa Valenzuela at Caloocan City. Narito ang hatol na balita ni Nestor Torres. Planong tapusin ng NLEX Management sa buwan ng Disyembre ang North Harbor Link and Connector Road Project na nagdugtong sa Valenzuela, Malabon hanggang Caloocan City. Hinihintay na lang ng NLEX na maayos na ang matagal ng problema sa right-of-way sa Valenzuela at Caloocan City na nakahadlang sa proyekto na dapat sana ay natapos na noong May 2016. Malaki lang ang requirement talaga on the Valenzuela side, so matagal ang proseso. On the Caloocan side, marami kasing involved na residents na kailangan i-relocate. So yun ang complication naman. Nag-inspeksyon si Department of Public Works and Highways Secretary Mark Villar sa segment 9 and 10 ng NLEX Harbor Link at nangakong aayusin ang aberya sa proyekto. There's a 700-meter stretch na may mga buildings, assorted structures, up to 5, meron pang 5-story stock buildings pa doon eh. Pero kaya naman, we have may gagawa na kami ng task force para pwedeng pabigyan ng emphasis itong project na to. Dagdag pa ni Secretary Villar, malaking tulong ang nasabing expressway sa mga motorista, lalo na sa mga truck vehicle upang masolusyonan ang traffic congestion sa EDSA. Design naman to para sa mga trucks galing sa ports. Matibay naman siya. Kasi yung dadaan dito, yung mga galing sa port din eh. Kaya ito ay a bypass route. Itong kailangan para mabawasan yung vehicular traffic sa EDSA. Ang nasabing elevated North Harbor Link Expressway ay tinatayang may taas na 50 feet. Sa ngayon, nasa 55% pa lang ang natatapos sa nasabing proyekto na nagkakahalaga ng 10.5 billion pesos na target tapusin ng NLEX sa buwan ng Disyembre. Mula dito sa Bulacan, Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Ipamamahagi na ng Overseas Workers Welfare Administration ang mahigit sa 11 milyong pisong ayuda para sa mga pamilya ng overseas Filipino workers na naapektuhan ng lindol sa Surigao. Narito ang hatol na balita ni Aga Kaakbay. Matatanggap na ng pamilya ng mga overseas Filipino workers na nabiktima ng lindol sa Surigao City noong Pebrero ang tulong pinansyal mula sa Overseas Workers Welfare Administration, katuwang ang Department of Labor and Employment. Ito ang pahayag ni Labor Secretary Silvestre Bello III sa pagdiriwang ng Women's Month ng OWA at pagbibigay parangal sa mga natatanging kababaihan na mula sa 17 regional welfare offices. Thank you for this opportunity para maparating natin sa ating mga kaibigan dyan sa Caraga Region na merong available assistance from OWA doon sa mga tinamaan ng kalamidad na earthquake nung nakaraang buwan yata yun. So kung meron kayo po ay mga OFWs o kaya dependents ng mga OFWs, bibigyan po namin kayo ng financial assistance at saka yung mga livelihood projects. Sa bisa ng Board Resolution Number 006 Series of 2017, pagkakalooban ng 3,000 pesos ang bawat pamilyang aktibong OWA member at 1,500 pesos naman para sa hindi aktibo. Ang mga naapektuhang pamilya ay maaring mag-apply para sa nasabing financial assistance sa OWA Caraga at makipag-ugnayan sa pamamagitan ng kanilang contact details. Aga Kaakbay, UNTV News and Rescue, Pasay City. Iniyak ng Joint Task Force Haribo na handa ang land, air at sea component nito sa mga banta ng terorismo sa Davao City. Narito ang hatol na balita ni Victor Cosare.
Isang live fire simulation exercise ang isinagawa ng Joint Task Force Haribon upang ipakita ang kahandaan ng grupo na protektahan ang Davao City sa mga banta ng terorismo. Sa senaryong ito, hinapol at naaresto ng mga tauhan ng Philippine Navy ang ilang terorista na lula ng isang speedboat. Nagpalipad din ng dalawang MG-520 attack helicopters ang Air Force para tumulong sa pagtugis. Ang ibang kasamahan ng mga bandido nagkubli sa isang gusali at nagdala ng mga hostage. Agad kumilos ang counter-terrorist unit ng JTF Haribon upang mabawi ang mga hostage at ma-neutralize ang mga terorista. Ikinatuwa naman ng pinuno ng Davao City Public Safety and Security Command Center ang resulta ng pagsasanay. Gives me confidence that indeed Davao City is very much well secured for threats that are perpetrated by terrorist groups, particularly launched from the sea. So, ayon sa hepe ng JTF Haribon, nakita sa pagsasanay ang interoperability ng land, air at sea components ng Joint Task Force. Subalit may problema naman ang grupo sa kanilang communication equipment. Yung ang kagandahan itong simulation exercise, makikita rin natin yung medyo kailangan pa nating i-improve. In one aspect we will improve is yung communications natin to further enhance yung interoperability. Ang kasunod na pagsasanay na isasagawa ng JTF Haribon ay ang paghahabol naman ng mga terorista sa downtown area ng lungsod. So next time we will see a scenario habulan. We will track down elements who were able to escape the assault dito sa city proper. So it will test yung checkpoints natin, our ability to track, and ability to interdict. And of course, dito integrated na with the PNP and other law enforcement agencies. Victor Pasare, UNTV News and Rescue, Davao City. Naaktuhan ng UNTV News and Rescue Team ang ilang kabataan na nagbabatuhan sa Navotas City kaninang madaling araw. Samantala, 4 na minor de edad naman ang nahuli ng mga barangay tanod na nagsosolvent. May report si Reynante Ponte live. Good morning, Reynante. Yes, good morning, June. Natiyempohan nga ng UNTV News and Rescue Team ang batuhan ng mga bote at bato mula sa dalawang grupo ng mga kabataan pasado 2:00 ng madaling araw sa C4 Road, Barangay Bagong Bayan sa Navotas City. Kahit na may dumaraan pang mga sakyan, wala pa ring hinto ang pag-aaway ng mga kabataan. Tila ginawang palaruan ng mga bata ang gitna ng kalsada habang nagbabatuhan. Ilang sandali pa mabilis na nagpulasan ang mga kabataan habang lumalapit na sa kanila ang kawani ng barangay. Samantala, naaktuhan din ng mga barangay tanod ng Barangay Bagong Bantay ang 4 na mga minor de edad sa Centennial Park sa Navotas City na nagsosolvent. Mga kabataang edad 16, 15 at 11 ang mga dinampot ng mga otoridad at dinala sa barangay hall. Aminado naman ang barangay XO sa lugar na talagang hirap silang makontrol ang mga kabataan dahil paulit-ulit na nilang nahuhuli ang mga ito, ngunit matitigas ang mga ulo. Pati ang mga magulang ng mga ito ay hindi sumisipot kapag pinatatawag ng barangay. Dinadala naman June umano nila ito sa DSWD, ngunit bumabalik na naman ito sa kalsada. Dagdag din ng mga taga-barangay mula nang ialis ang curfew sa kanilang lugar ay nahihirapan na nga nilang kontrolin ang mga kabataan. Alam mo, kung tutusin, mas maganda talaga yung may karpe. Ba't nung mawala yung karping yan nagkaroon pa lang mga gulo, riot, mga bata. Mas maganda yung may karpe. Bakit wala po pang karpe din? Muna ang update, balik sa iyo, June. Maraming salamat, Reynante Ponte. Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, narito si Rina Villamor Camara. Rina, go ahead. Thank you, Angela. Here are the latest news from different parts of the world. Gunmen dressed as medics stormed a hospital in the Afghan capital Kabul on Wednesday and battled security forces for hours, killing more than 30 people and wounding dozens. A suicide bomber blew himself up at the rear of a 400-bed Sardar Mohammad Daoud Khan hospital, and 3 attackers with automatic weapons and hand grenades entered the complex, security officials said. A defense ministry spokesman said there were at least 30 dead and 50 wounded.
including doctors, patients, and hospital staffs. Security forces ended the attack by mid-afternoon, killing all 3 gunmen. The Islamic State claimed responsibility for the attack. Meanwhile, Venezuelan opposition supporters led by legislator Carlos Paparoni clashed with the National Guard during a protest outside the food ministry in Caracas to highlight the country's food shortage. Venezuela's brutal recession is worsening shortages across many sectors, from food to medicines like painkillers and chemotherapy drugs. Consec Comercio, a major retail industry group, says that Venezuela lost close to 1 million private sector jobs in the past 18 months. Government critics says nationalizations of businesses and more than a decade of price and currency controls have crippled private enterprise. But President Nicolas Maduro says Venezuela is a victim of an economic war led by business leaders with U.S. help. On a good note, a special school is gaining popularity in India because of its unique concept of giving elderly women a chance to learn. Diwash Rai has the details. आजीबाईजी शाला विद्यालय भारत की कोई साधारण विद्यालय नहीं है। मुंबई की पूर्वी विद्या राजधानी फागन गांव की दादी विद्यालय में प्रौढ़ महिलाओं को पढ़ना और सीखने का मौका मिल रहा है। गुलाबी रंग की साड़ी स्कूल की वर्दी है। हर दोपहर गांव की धूल भरी रास्ते से उन महिलाएं गुजरती है। आम्ही सही करायला लागलो, मुलाक्षरा करायला लागलो। त्याच्यावर आता वाचता नाही येत आता चांगला, पण सही करायला लागलो। उनमें से कई लोगों का कहना है कि वे कक्षा में भाग लेने के बाद आत्मविश्वास अर्जित किया गया है और ये आगे के लिए सोचने का एक वक्त है। विशेष अन्य महिलाओं के साथ घुल मिल होने का एक मौका है। सही है क्या मला धरे करता येतं, नाव येतं मालकाचं आमचा करता भांगर सराई काढल्या आमचा जणू की या लेखच झाला जणू की जन्माला अगदी त्यांनी चांगला केला आमचा। आजीबाईजी स्कूल में दोपहर की एक कमरा में 2 घंटे के लिए हफ्ते में 6 दिन के लिए कक्षाएं आयोजित किया है। कक्षाएं समय मुताबिक है ताकि महिलाएं पढ़ाई शुरू होने से पहले सभी काम को ख़त्म कर सकते हैं। कुछ आवश्यकताओं में से एक ये है कि सभी छात्राओं 60 साल की होना चाहिए। नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 2011 के दशक में 74% की वृद्धि हुई है, लेकिन महिला साक्षरता दर पुरुषों में से बहुत बड़ी अंतर है। 2011 की रिपोर्ट के अनुसार पुरुषों की 82% की तुलना में 65% महिलाएं साक्षर पाया गया है। स्कूल में वर्णमाला सिखाने के लिए शैक्षिक सामग्री के रूप में रंग से रंगे हुए टाइल की इस्तेमाल किया जाता है, जो कमजोर दृष्टि वाले छात्र भी पढ़ सकते हैं। कहीं शैक्षिक सामग्री छात्राओं की द्वारा निर्माण किया गया है। बच्चों को तो मतलब चिल्ला के डांट के पढ़ा सकते हैं, वैसे दादियों को नहीं पढ़ाया जाता, उनको प्यार से बार बार पढ़ाना पड़ता है। कई दादियों को सुनाई कम देता है तो उनके पास जाकर बार बार उनको मतलब जोर जोर से पढ़ाना पड़ता है। उन्होंने कहा है कि अन्य गांव की महिलाएं भी ऐसा ही शिक्षा की पहुंच देखना चाहते हैं। दिवस राय, UNTV समाचार और उदर, मुंबई, भारत। Unang Webes, March 9, 2017. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350. Maaari niyo po kaming mapanood sa aming Facebook account at sa aming untvweb.com via live streaming, pati na rin po sa UNTV mobile application. Narito na po ang ikatlong paghataw ng mga balita. Hindi pagsagot sa mga aligasyon ni dating SPO3 Arthur Las Cañas, ipinaliwanag ni Pangulong Rodrigo Duterte. Punong ehekutibo gagampanan na lamang ang trabaho kaysa bigyan ng atensyon ang mga paratang at paninira sa kanya. Lalawigan ng Cebu may pinakamataas na reported drug use sa buong bansa, ayon kay Pangulong Duterte. Mga maliliit na truck ipinagbabawal ng dumaan sa EDSA tuwing rush hour. At UNTV binigyang pagkilala ng PNP Cordillera dahil sa patuloy na suporta sa ahensya. Sa detalye po ng mga balita, ipinaliwanag ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang pananahimik at hindi pagsagot sa mga aligasyong ibinabato laban sa kanya.
Ayon sa Pangulo, patuloy niya na lamang gagampanan ang kanyang tungkulin bilang pinuno ng bansa kaysa bigyan ng atensyon ang mga paratang at paninira sa kanya. Narito ang hataw na balita ni Maki Libradilla. Ayaw ng patulan ng Pangulong Rodrigo Duterte ang mga aligasyon laban sa kanya ng self-confessed hitman at umano'y dating miyembro ng Davao Death Squad na si retired SPO3 Arthur Las Cañas. Sa talumpati ng Pangulo sa Philippine Councilors League Congress sa World Trade Center sa Pasay City kagabi, sinabi nito na matagal na at paulit-ulit na lamang ang mga paratang na ipinupukol sa kanya. I have consistently refused to answer because pabalik-balik na lang kasi it's been the norm of conduct of the opposite side. Wala ka nang magawa so except to shut up. Sa halip na sagutin ang mga ito, mas nanaisin ni Pangulong Duterte na gampanan na lamang ang kanyang trabaho bilang pinuno ng bansa. Binanggit ng Pangulo ang filosofiya ni dating United States President Abraham Lincoln na nagsilbing halimbawa niya kung papaano haharapin ang mga kritisismo. If I were to try to read, much less answer all attacks made on me, this shop might as well be closed for any other business. I do the very best I can, and I mean to keep doing so until the end. If the end brings me out all right, what is said against me won't amount to anything. But if the end brings me out wrong, 10 angels of God swearing I was right would make no difference. Nakahanda rin ang punong ehekutibo na harapin ang magiging epekto ng kanyang mga naging hakbang at desisyon. But I am facing so many allegations. Some are invented, but some are true. Walang problema yan. So I am ready to go to jail, rot in there, for the right charges and for the right punishment. Huwag naman yung lahat itapon sa akin, pati basura, garbage, pabalik-balik. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Philippines. Muling binigyang diin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang anti-drug war ng pamahalaan kasunod ng pagbabalik ng pulisya sa laban kontra droga. Samantala, inihayag naman ng Pangulo sa unang pagkakataon na ang lalawigan ng Cebu ang may pinakamataas na reported drug use. Narito ang hataw na balita ni Mirasol Abogadil. Lunes nang muling ibalik ng Philippine National Police ang operasyon kontra illegal drugs sa pangunguna ng binuong PNP Drug Enforcement Group o PDEG. Nagdesisyon si Pangulong Rodrigo Duterte na paganahin muli ang puwersa ng pulisya upang maging katuwang ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa pagsugpo ng talamak na illegal na droga sa bansa. Kagabi, binigyang diin ng Pangulo ang maigting na kampanya kontra droga at korupsyon. I am ready to go to prison for the right accusation and the right penalty. Walang problema yan. I gave the orders. Go out and hunt for them. Arrest them if it's still possible. But if they resist violently, placing your life in danger, shoot and shoot to kill. Inuulit-ulit ko na yan. Ayon sa punong ehekutibo, nasa 4 na milyong Pilipino ang lulong sa ipinagbabawal na gamot. Kabilang narito ang mga lokal na opisyal at libo-libong pulis. At sa unang pagkakataon, binanggit ni Pangulong Duterte ang lalawigan ng Cebu na mayroong pinakamataas na reported drug use. Ngayon, yung iba dyan, 40% of the total barangay captains of the entire Philippines may tama sa Cebu. About 6,000 policemen. Cebu has the highest rate of, hindi nila alam to for the first time, sinasabi. Mag-abot siguro ng, sabi ng nandyan sa loob, but I think it's about 60-70. Mahirap tanggalin ang pera. Yung mga municipal mayors, yung iba, marami ring mga konsihal, municipal councilors, are into it.
Samantala, muli ring nagbabala ang Pangulo sa mga tiwaling opisyal ng pamahalaan mula sa may pinakamababang pwesto hanggang sa mga bumubuo ng kanyang gabinete. I will stop corruption. And I will do it. And as a matter of fact, I am really focused on sa corruption. Dito sa amin, sa taas, I assure you that yung mga cabinet members are clean. But yung sa mga agencies na, alam naman natin, kayo alam ninyo yan, corruption abounds. And even sa local government, pinakamarami dyan. Bantay kayo dyan. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Mula po sa Baguio City, alamin natin kay Bradley Robusa ang mga balita sa Luzon Region. Naimbaga bigat, Bradley. When nagyamanak June, naimbag na bigat kenyam. Dagitoy ti damdamag ditoy Luzon Region. Nagnegatibo sa jay illegal nga droga, dagitoy amin nga pulis iti Philippine National Police Cordillera. Kinunan ni Regional Director Elmo Francis Sarona, ti Procor laang ti agmaymaysa nga Police Regional Office, ti Intiro Apagilian, ang nailista nga zero positive drug result. Daytoy ti detalye. Inpanakkel ti Police Regional Office Cordillera nga awan ore may sakin kwada a pulis nga nagpositibo sa jay illegal nga droga. Daytoy ti inruwar nga resulta iti naaramid nga surprise drug testing sa jay Procor. And we are proud to say that Police Regional Office Cordillera earned the distinction that as far as internal cleansing is concerned, to be the only police regional office in the entire country where not a single member turned positive on illegal drugs. Pinagyamanan mat ni Procor Regional Director, Police Chief Superintendent Elmo Francis Sarona, dagitoy amin nga timulong tapno may pangabak itilaban kontra droga sa jay rehiyon. Malagip nga idi napalabas nga bulan laeng, ket 5 nga probinsya iti rehiyon iti naipaammo nga drug cleared. Daytoy ket Abra, Kalinga, Apayao, Ifugao, ken Mountain Province. Kabayatan na, uray na ideklara a drug cleared dagitoy a probinsya. Agtultuloy latta nga nakasagana dagitoy pulis ken militar sadyay pangta iti bandido ken dagiti rebelde a grupo. With the recent development again, alam naman natin na ang Cordillera, particularly dito sa Kalinga, Apayao, Abra, and Mountain Province, as well as Ifugao, may mga reported na presence ang CPP-NPA. So kasama yon sa mga pinaghahandaan natin together with our AFP counterparts. Nagkaroon tayo ng magandang relationship sa kanila at yung collaboration natin. Bradley Robusa, Damdamag ken Panangalaw, Baguio City. Standby. Mga uawis iti Philippine Coconut Authority kadagiti manalon sa jay Central Luzon nga agmula tinyog sa jay Taltalonda gaputi kakurangan iti supply iti buko. Daytoy iti hataw nga balita ni Joshua Antonio. Dahil sa nararanasang mainit na panahon, lalo na't ngayong nalalapit na summer season, nagiging malakas ang demand sa mga pamilya na green nut o mas kilala natin sa buko. Ayon sa mga magniniyog sa Central Luzon, dahil sa mabili at kakaunti naman ang kanilang mga taniman ng niyog, kinukulang na sila sa supply nito. Gaya ni Aling Lilian na may 19 na hektaryang tanim ng niyog ay kapos pa rin na supply ng buko. Sa marketing ng mga niyog, ang totoo kulang pa. Kulang pa talaga kasi maraming pumupunta dito na namimili ng niyog ng isang araw nga sa amin ay wala na kaming maibigay. Kaya naman iniikayat ng Philippine Coconut Authority ang mga magsasaka na magtanim ng niyog lalo na sa may mga bakanting lupa sa ilalim ng Participatory Coconut Planting Project. Kwalipikado sa proyekto ang mga individual coconut farmers organizations or cooperatives, agrarian reform beneficiaries, integrated social forestry beneficiaries at indigenous peoples.
Dito ay mayroon pagkakataon ng mga magsasaka na kumita. Mostly ang binibenta nila green nuts o yung buko. Yung para sa buko juice o buko water. Yun ang mga 90% green nuts yung binibenta nila. Kasama ang Bataan News Team, Joshua Antonio, UNTV News and Rescue. Kagiddan iti Fire Prevention Month, agdudumang aktibidad iti mararamid iti Bureau of Fire Protection sa Jai Bicol Region. Dahito iti hataw nga balita ni Hazel Rivero. Sabay-sabay na nagbomba nin makukulay na tubig ang mga fire truck sa Legazpi City bilang senyales sa paghahanda sa Fire Prevention Month. Sinabayanin maugmang bayle ang inaapod na Shower of Life ang mga miyembro ng Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, Philippine Red Cross, LGUs, barangay officials asin mga college student. Pinakita po nga po ng aming Shower of Life na dapat po lahat magtulong-tulong, lahat maging aware, lahat maging vigilant na talaga pong magkaroon po ng sincere prevention of fire sa ating komunidad. Nagkapera sa mga aktibidad na ginigibo sa bilog na probinsya ay ang pagbisita kan mga estudyante sa mga fire station, ang Color Run 1 Bicol, asin ang Fire Olympics. Sigun sa Bureau of Fire Protection, minamawatin gabos na aktibidad na ini na matauwaning kaaraman ang mga Bicolano sa mga dapat tindang maaraman para makaiwas sa kasulo. Ang masasabi ko lang po, suportahan nyo ang aming programa, di po namin kaya na iwasan ang sunog. Kayo pong mga kababayan namin na nandyan, patuloy po nyo tangkilikin na aming programang Barangay Ugnayan. Kami naniniwala through continuous education ng ating mga kababayan ay maiwasan po natin ang mga trahedyang nangyayari. Nilalaoman man na matatapos ang mga aktibidad ng Bureau of Fire Protection sa katapusan kambulan ng Marso. Hazel Rivero, UNTV News and Rescue, Legazpi City. Standby atol. Dagita ti damdamag nga naalat tayo, dito'y Luzon Region. Manipod, dito'y Baguio City. Agsublikin niyam, June. When nagyamanak, Bradley Robuza, live mula sa Baguio City. Mula sa Luzon, makibalita naman tayo sa Mindanao Region. Nasa Zamboanga City ngayon, si Dante Amento. Buenos dias, Dante. Buenos dias, June. Buenos dias, mga kasangbahay. Takiel mga notisya na parte de Mindanao. Ya representa el mga oficiales local de Sulu con el mga alto oficiales de gobierno el suplicación del mga residente na lugar, incluido aquí el paltada del mga proyecto igual el Buen Camino y Hospital. Takiel de Mio Report. Aparte de Provincial Peace and Order Council meeting ya hacen na Sulu anteayer. Y atende también el mga alto oficiales del gobierno como sila Defense Secretary Delfin Lorenzana, AFP Chief General Eduardo Anyo y National Security Advisor Hermogenes Esperon na un multi-stakeholders forum. Incluido ko sa yadali aviso problema del mga residente, primeramente el amenazo del Abu Sayyaf, suprimiento, paltada del mga proyekto igual el Bueno Camino, Hospital y otro pa. Priorities po natin ma-improve yung laboratory namin at sa blood bank para for simple diagnostics, hindi na kailangan tumuwas ng Zamboanga ang mga pasyente. Ya promete también si Secretario Lorenzana al llegar na gobierno o con el presidente Rodrigo Duterte el mga suplicación del mga vivientes de Sulu. Por medio de este tadali mira el gobierno que hindi tadiha kanila. Lahat ng mga nakuha na may impormasyon dito ay pag-usapan namin yung bring it to the president. Yari itira el AFP que tormento el progreso por causa ng mga violencia que ta sucede na lugar. Si tiene lang era cooperación el mga residente hindi imposible ay obtine. Mientras tanto, ya dali mira reaksyon sa Secretary Esperon na on deklarasyon que hindi ya necesita mucho soldado na Sulu. Kami naman punta dito ngayon, hindi lang cabinet members, kasama rin namin ng militar. Nagtataka lang kung totoo ba yun na hindi na kailangan ng militar dito. Yatardaya que tiene mucho militar na Sulu para proteger con el mga residente contra con el terrorista grupo Abu Sayyaf. Takre también el los demás que debe saber el mga residente que el mga soldado como taase tranquilo y hindi debe tiene miedo. Danteamento Urne TV Noticias y Rescate Sulu.
Na otra noticia, ya marcha na magkakalye del Ciudad de Davao ya alcanza 4,000 mujeres como participación na celebración del International Women's Day. Mientras tanto, ta esperanza el solamente mujer miembro del Government Peace Panel que ay porsigue el acuerdo de paz na CPP-NPA, el primero apektado na gera el mga mujeres. Para na mas detalye, nahataw balita de Victor Cosare. Mga katutubo, empleyado sa gobyerno, mga sundalo o inahan sa panimalay. Nagkalain-lain man ang katungdanan sa katilingban apan nagkahiusang mukabat sa 4,000 ka mga kababaihan sa dakbayan sa Davao sa pagsaulog sa International Women's Day kagahapon. Nagmarcha ang grupo gikan sa Rojas Avenue hangtod sa People's Park. Usa sa nakig-uban sa okasyon si Attorney Angela Librado Trinidad nga miyembro sa Government Peace Panel nga nakig-istorya sa National Democratic Front. Sumala pa kang Trinidad, daghan pa ang kinahanglang mahimo aron maprotektahan ang katungod sa mga kababaihan. Una, katong issue ng violence against women. Pangalawa, syempre marami pa rin nare-rape ng mga babae. Dugang pa ni Trinidad, kulang usab ang representasyon sa mga kababaihan sa panggamhanan. Gilauman usab ni Trinidad nga maipadayon pa ang peace talk sa rebelding grupo tungod kay ang mga kababaihan ang kasagarang apektado kung adunay mahitabo nga giyera tali sa NPA o security forces. Yung mga lalaki, some of them might decide to join the NPA or some of them might be recruited by the AFP, but who are left to take care of the children and who are left to really take care of their the animals or their source of livelihood? Babae. At yung babae usually din caught in the crossfire. Sumala pa kang Trinidad, girespeto nila ang desisyon ni Presidente Rodrigo Duterte nga ipahunong ang pakikistorya sa mga komunista apan aduna sila nakitang paglaom nga abli paghihapon ng presidente nga ipadayon ang peace talks. Gihulat na lamang nila ang mahimong mando sa presidente mahitungod niini. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Este el mga noticias desde la región de Mindanao. Estaba aquí en la ciudad de Zamboanga. Verá otra vez contigo, June. Gracias, Dante Amento, live mula sa Zamboanga City. At para naman sa mga balita sa Visayas region, nasa Cebu City, si Deb Riveral. May buntag, Deb. Yes, salamat June ug maayong buntag sa atong mga kasangbahay. Aniyan mga balita, ikat na nagkalain-lain bahin sa Visayas. Gipailam na sa investigasyon ang napu pulis sa Bacolod City human kinpasakpan nga natulog samtang oras sa trabaho. Kini ang hataw na balita nila Lane Moreno. Ulo kanan commissioned officers sa Bacolod City Police Office ang ginpahalin na sa pwesto matapos madakpan ang mga ini nga nagatulog samtang naga-duty. Suno kay BCPO spokesperson Police Superintendent Noel Pulines. Nakuhaan sang picture kag CCTV footage nga nagatulog ang pulo apang nagbalibad ang mga ini nga maghatag sa amon sang kopya. So that's why sa nag-check siya, so dito siguro nakita nga ang mga pulis nga indeed tulog sa ilang post sang time nga nag-inspection siya. Yes, kay nakuha na siya picture sang aton nga OD. At the same time, may CCTV camera man kita dira. Pito diri ang halin sa Police Station 10 kag tatlo naman sa Police Station 2. Temporaryo anay nga ginsaylo sa Public Safety Company ang mga pulis samtang ginapaidalom sila sa pre-charge investigation. Gin-relieve ta sila. And then kandakan investigation kag ko ma-found out naton nga hindi sila may violation. Then administrative case niya dapat para hindi sila pagsundon sa iba, no? Suno kay Police Superintendent Noel Pulines, kung mapamatud-an nga naglapas ang mga ini, mahimo sila suspendihon sang 5 hasta 15 ka adlaw. Mahimo man sila matubang sa kaso nga administratibo. Hugot nga ginadumili sa mga pulis ang magtulog samtang naga-duty ilabi na gid sa gabi. Dapat man nga nakaalerto ang mga ini kag may nagabantay nga desk officer 24 oras sa tanan nga police station. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue, Bacolod City. Nidawat og pasidungog gikan sa Office of the President ang usa ka tigsig sa Mandaue City, Cebu tungod sa gipakita ining kadligdong. Ani ang hataw na balita ni Gladys Tuwabi. Halos
Halos napulo ka tuig nga street sweeper sa Mandawi City, Cebu si Avelino Sumagang. 59 anyos, adunay asawa ug 4 ka anak. 4,000 ka pisos matag buwan ang sweldo ni Mang Avelino, nga giigo niya sa pang-adlaw-adlaw sa iyang pamilya. Apan bisan sa kalisod sa kinabuhi, wala kini nagpadani sa temptasyon nga angkunon ang napunitang bag sa miaging simana. Kundi gidala niya kini sa barangay hall aron mauli sa hingtungdan. Aduna kini sulod nga pitaka nga naay 6,000 ka pesos, iPhone ug uban pang importante nga dokumento. Og tungod sa iyang kamatinud-anon, nidawat si Mang Avelino og ganti gikan sa opisina ni Presidente Rodrigo Duterte. I want to commend si Manoy Sumagang for his heroism. Actually, it's not just being honest ba? It's more of being honest. It's being a hero to his people, to his Manawihanons. Magpasalamat ko sa atong ilang gihatag nako. Wa ko magdahom nga gunahan ni day mahitabo akong gamay ra tang gibuhat. Gihatagan si Mang Avelino og 5,000 ka pesos og nidawat sab kini og cellphone og 2 ka SIM card nga adunay tag 1,000 worth peso of load nga mamahimo niyang panginabuhian. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Kana ang mga balita nga atong nakuha dinhi sa rehiyon sa Kabisayan. Gikan dinhi sa Cebu City, balik dinha sa inyo June. Daghang salamat, Deb Riveral. Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, kasama ulit natin si Rina Villamor Camara. Go ahead, Reens. Thanks again, Angela, and for news abroad. Workers in Myanmar continued their talks on Wednesday with the owners of a factory that makes clothes for the Swedish fashion retailer Hans and Mauritz, or H&M. Protest leaders agreed to halt the strike and go back to work after the reinstatement of a local labor union leader, which was sacked on January. Workers demanding better conditions and benefits destroyed the production line of the Chinese-owned factory in one of the country's most violent labor disputes for years. The month-old dispute, which also saw managers attack, highlights the need for the government to enact social and labor reforms. Analysts say, while at the same time reassuring investors looking to tap the opening of one of the world's fastest-growing economies after decades of isolation. Meanwhile, China's foreign exchange reserves rose slightly on February, expanding for the first time since June last year. The country's forex reserves now stood at $3 trillion by the end of February, up from $2.9 trillion a month earlier. State Administration of Foreign Exchange says that China's forex reserves tend to stabilize despite fluctuations, as the pressure from capital outflows is expected to ease with the country's economic dynamics continuing to strengthen. The country's total value of gold reserves has also increased from $71.29 billion in January to $74.38 billion at the end of last month. In other news, a 40-second video of a man claiming to be the son of the slain, a strange half-brother of North Korea's leader, surfaced online. In a 40-second video released by a group called Sheo Lima Civil Defense, the man introduced himself as Kim Han-sol from North Korea, from the Kim family. An official at South Korea's National Intelligence Service said the man in the video is Kim Han-sol, the 21-year-old son of Kim Jong-nam. Nam was killed at Kuala Lumpur International Airport on February 13 by assassins whom Malaysian police say used a super toxic nerve agent. Kim Han-sol is the son of Kim Jong-nam's second wife, who had been living in the Chinese territory of Macau with Kim under Beijing's protection after the family went into exile several years ago. The intelligence official, however, declined to go beyond identifying Kim Han-sol. And those are the news abroad. Later on, I'll be bringing you the latest in sports. Meanwhile, back to you, Angela. Thank you, Rina. Binigyang pagkilala ng Philippine National Police Cordillera ang UNTV dahil sa patuloy na suporta ng himpilan sa mga programa at proyekto ng ahensya. Narito ang hataw na balita ni Mirasol Abugadin.
mapanatili sa kapayapaan, kaayusan at mailapit ang kalooban ng publiko sa pambansang pulisya. Ito ang programang Police Service ng PNP. Kasabay ng pagdiriwang ng ika-26 na taong Foundation Day ng PNP, pinarangalan ang iba't ibang sangay ng PNP Cordillera, mga individual at mga grupong naging katulong ng pambansang pulisya pagdating sa public service. Isa sa mga pinarangalan ay ang UNTV. Last year. Indeed, 2016 has been a momentous year for PNP Cordillera. And for all the triumphs, there is no one but all of you. Team PRO Cordillera had to thank for. You are all part of this success. Ang UNTV ay matagal nang katuwang ng PNP pagdating sa serbisyo publiko. Mapapanood sa himpilan ang programang Police at Your Service na naglalayong mailapit sa publiko ang pulisya sa pamamagitan ng paglalabas ng mga natatanging istorya na nagpapakita ng kabayanihan at dedikasyon ng mga pulis sa bansa. Ang PNP din ay kabilang sa mga unang kupunan na lumahok sa Liga ng mga Public Servants, ang UNTV Cup. 3 beses na itinanghal na runner-up ang PNP Responders at ang milyong-milyong papremyo na tinanggap nito ay ibinigay naman sa napiling benepisyaryo ng kupunan. Nagpasalamat naman ang himpilan sa tiwalang ibinigay ng pambansang pulisya at tiniyak na patuloy na susuporta sa mga programa at proyekto ng pamahalaan. Kaisa po dyan ang UNTV, kaya ito ay isang bagay na pinagpapasalamat natin na ang organisasyon ng kapulisan dito sa Cordillera ay mayroong pagkilala sa mabuting gawa ng mga tao, mga organisasyon na nagmamalasakit sa kapakanan ng kapayapaan at ng tagumpay ng programa ng gobyerno. Kasama ang Baguio News Team, Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Dumako naman po tayo sa ating balitang sports kasama si Rina Villamor Camara. Yes, Rina, good morning ulit. Yes, June, good morning. Ito, Brazilian football team Chapecoense panalo sa kanilang debut game sa pagbubukas ng Copa Libertadores. Mula sa Brazil, bumiyayang koponan sa Maracaibo, Venezuela upang harapin ang local champion Zulia de Venezuela. Ito ang unang international fight ng Chapecoense Soccer Club matapos ang nangyaring plane crash sa Colombia noong nakaraang Nobyembre, kung saan nasawi ang halos lahat ng senior players ng koponan. Naging emosyonal ang pagkapanalo ng Chapecoense kontra Zulia sa scores na 2-1, kung saan inialay ito ng grupo sa mga nasawing teammates sa trahedya. Magugunitang ini-award sa Chapecoense Soccer Club ang Copa Sudamericana at nakakuha ng pwesto para sa Copa Libertadores ngayong taon. Ang Copa Libertadores ng South America ay katumbas ng Champions League ng Europa. June, may good news naman ako dahil kahapon nga bumisita tayo doon sa kupunan ng PNP Responders at tinignan natin yung kanilang pag-iensayo para sa nalalapit nilang Game 2 para sa ating Best of 3 Championship Series. No? Kahapon nakausap natin yung kanilang Police Senior Superintendent na si Gilberto de la Cruz. Sinabi niya sa atin, may mga sorpresa daw silang gagawin on March 14, kaya kailangan nga ay dumalo tayo doon sa Game 2 ng kanilang Best of 3 Championship Series. At mamaya naman ay bibisitahin natin ang kupunan ng Malacanang Kamao. Titingnan natin yung kanilang pag-iensayo. May pasabog sila, ganon? May pasabog sila at sabi nga nila mga bigating tao daw yung talagang pupunta dyan. Gagalingan. Sa Smart Araneta Coliseum. Sinabi bang gagalingan nila? Gagalingan nila. Gagalingan nila at lahat pala sila ay nakasuot daw ng asul. Naka-blue daw sila. So kung kayo ay fan nga ng PNP Responders, ay mag-asul na rin kayo on Tuesday, diba? Hindi ko pa alam yung kulay ng Malacanang eh. Mamaya pula alamin ko. Pula naman sila. Pula, diba? Yung t-shirt nila pag nagpa-practice, diba? Nakapula sila. Ano ba, Rina? Sinabi ba nila na nag-practice ng free throw si Santa Maria at si Misola?
Actually, si Santa Maria, hindi siya masyado makapag-practice dahil nga dun sa kanyang hyperextended left leg, diba? So, hindi siya masyadong, parang iika-ika pa rin siya kapag tumatakbo siya sa hardcore. So, sabi niya, medyo nakaka-apekto daw yun dun sa kanyang mga, diba dati magaling siya sa 3 points area, ganyan. Ngayon, medyo nanghihina na rin siya eh. Kung mapapansin niyo, during their last game, naglilimp talaga itong si Dodi Santa Cruz. Santa Cruz pala, sorry. Santa Santa Maria, Cruz. sorry. Santa Maria. Santa Cruz. Nag-practice naman sila kahapon. Madugo yung kanilang training. From 8 a.m. inabot sila hanggang 12 noon. 8 to 12. But everyday daw yan, wala na daw silang magiging break time kahit weekend para daw tuloy-tuloy na. Huling hirit na daw kasi. Sabi nga nila, yung stigma daw nila na lagi silang natatalo sa Smart Araneta Coliseum ay dapat ma-break na daw nila. Kasi laging game 2, Smart Araneta, natatalo sila. Yung injury naman ni, Yang Kiling. Si Yang Kiling kahapon nakita natin, nung Monday hindi siya nakapag-ensayo. Pero kahapon, nakapag-ensayo na daw si Yang Kiling, si Alejandrino Yang Kiling, no? Hindi siya nagpatahi. Meron siyang 2 inches na sugat dito sa kanyang middle forehead banda. Pahaba ito na parang 1 inch lang pala. Tapos malalim. Nung sabi sa kanya ng UNTV News and Rescue, kailangan daw tahiin yon. Pero para sa kanya, ayaw niyang tahiin. Nilagyan lang niya ng parang may bandage lang dito. Tapos parang pinaghihilom lang niya hanggang... Lagyan ng miracle grass, katulad yung kay Kuya. Miracle grass. Pag nilagay niya dito, hindi mag-ano, di ba? Tsaka meron na ngayon na hindi yung talaga tinatahi, yung parang staple. Ako meron akong gano'n. Kasi dati ako nag-aahente ng mga ng mga sabon. May pag gano'n kami dati, plak. Hindi naman yung gano'n. Di ba gano'n yun? Natanong ko lang kay Rina kung yung, kasi hindi ako masyado updated, kung yung beneficiary ng PNP, same pa rin ba yung beneficiary nila nung mga nakaraang taon? Meron sila para sa mga kabataan nung last year nilang beneficiary at meron silang dinagdag para sa drug rehabilitation. Ngayon, tama. Ang Malacanang naman yung mga cancer patients na mga bata. Tama? Yes, tama ka dyan. So, yun. Malalaman nyo dahil ma-feature natin yan. Abangan nyo na lang yung pag-feature ko sa kanila. Sige, maraming salamat. Rina Villamor, UNTV Cap Camera. May habol pa eh. Naging name na niya yung nakita mo na si Rina, alam mo, UNTV Cap to. UNTV Cap. Kaya sabi nga nila, sila Coach Rody Magsanok, tsaka sino ba yung isa? Si Seb Sarmenta, di ba? Sabi nila, pagka si Rina, nawawala lang yan pag may Miss Universe. Kaya nami-miss daw nila yun, di ba? Diba? May maliit na gumagano-ganon. Oo, parang crawlers lang kumaga sa TV. Sorry Rina, nagbibiro lang si Angela. Oo nga, ikaw din. Ako rin pala. Oo, para sa iba pa humahataw na balita, bumisita lamang sa aming website, ang untvweb.com. At yan po ang mga hataw na balita ngayong araw po ng Webes, March 9, 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Rason. Ako po si Jun Soriao. Ako naman si Angela Lagunzad. Susunod na po ang programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Rason.